Makakasama po natin via video call po si Ma'am Marlene Nazareno at nais po niyang humingi ng tulong na malinawan sa totoong nangyari sa kanyang kapatid na isang OFW po sa Dubai. Nabalitaan daw nila, pumanaw na po ito noong October 27 lamang. Ma'am Marlene, magandang hapon po sa inyo. Ano po yung kwentong nakarating po sa inyo, ma'am? Kasi po yung mismong kasamahan niya nakatulong din po dun sa sa Dubai. Tumawag po sa anak ko kasi nag-post po siya sa Facebook ng kapatid ko na naghahanap po ng kamag-anak ni Mary Jane. Tapos po nung tinawagan po tapos po nung nabasa po nung anak ko, tinawagan po siya ng anak ko na bakit ano po bang nangyari kay Mary Jane do sa tita niya. Tapos nung tumawag po yung kasambahay, tinanong ko po kung anong nangyari. Tapos yun, nagbigay na po sila ng video sa akin. Yun po yung nangyari sa ano. Ano na pong nangyari kay Ma'am Mary Jane? Naliligo po. Tapos po, nung daw po na ilang minuto daw po, hindi pa daw po lumalabas ng banyo si Mary Jane. Doon po nila binalikan po yung kapatid ko. Pagkabalik po daw nila doon sa CR, sa banyo, nakita po nila nakahandusay na yung kapatid ko. Ate, buwan mo lang nilong niya! Meron po bang ginawang investigasyon ang Dubai authorities tungkol po doon? Wala pa po. Yung OWA po at DMW, nakipag-ugnayan na po sa inyo, maging agency? Yung agency po kasi nakipag-ugnayan doon sa kapatid ko. At tapos po, ang naging po noon, silang dalawa po ng kapatid ko na nag-uusap. October 12 din na lang po yung kapatid ko doon sa hospital is unconscious na. Kailan po yung huling nakausap yung inyong pong sister si Ma'am Mary Jane bago siya pumanaw? Bago po mga October din po yun eh. Pag-uusap niyo yun, wala ho ba siyang mga nasabing problema? Wala ho siyang nakwento sa inyo ng mga bagay-bagay na medyo nakabagabag? Wala po, sir. Normal lang po yung pagkipag-usap na sa inyo. Opo. Nagtatawanan pa nga po kami dahil nagkikwentuhan lang kami sa about namin. Yung mga nangyayari sa amin, yung mga So in short po, meron kayong pagdududa na hindi po nagpakamatay si Ma'am Mary Jane at Opo, may foul play. Hindi po. Wala ho bang pinalabas na autopsy report yung Dubai authorities? Wala pa po, sir. Wala pa po. Kasi ang nangyari po, sir, nung nalaman po namin is yung agency po nila nag-send po sa amin na nanghihingi na po ng requirement para po iuwi na po yung kapatid ko. Hindi po namin alam kung ano pong nangyari, kung ano pong cause po ng pagkamatay niya. Basta ang sinabi lang po sa amin ng agency is wala na yung kapatid ko. Secretary Hans, magandang hapon po. Alam niyo po itong kaso ni Ma'am Mary Jane Nazareno? Inaalam ko pa ho sa ngayon, Sen, nasa field lang po ako ngayon, pero sinangguni ko na po sa ating labor attaché para makakala po ako ng impormasyon at nadinig ko po yung idinudulog, Sen, and rest assured yung abogado natin at ang labor attaché natin tututok po sa kaso na ito para maimbestigahan yung kung may investigative report na mula sa UAE authorities at kung papayagan tayo ng kamag-anak na mag-autopsy ay sasagawa rin po natin ito. Kasi hindi malinaw sa akin, Ma'am Marlene, siya ho ba ay nadulas o siya po ay nagpakamatay? Ang nireport po sa amin is nadulas po siya, sir. So, hindi kayo naniniwala na siya po ay nadulas? Kumbaga, hindi aksidente itong nangyari. Bagkus ito ay maaaring merong gumawa ng foul play sa kanya. Opo, yun po kasi po yung ng mother ko tsaka yung kapatid ko po, sir. Di ba, Secretary Hans, binibigyan ng police report yung mga kamag-anak tungkol doon sa incident? Opo. Yes, sir. At kung may namatay na Philippine national, alamin natin dapat may kaukulang abiso sa embahada o sa konsulada o sa labor office natin. So, ito pong aalamin ko ngayon at para malaman po natin yung nangyari dito at tama po yung sinasabing autopsy, baka yan ang kinakailangan kasi ang labi o katawan ng isang nasawi, ang pinaka-ebidensya, yan ho makakapagbigay ng kumbagay naratibo o salaysay kung ano nangyari sa kanya. At alam ko po, Sec, kapag nakita ng Dubai authorities na mayroong foul play nangyari sa pagkamatay ng OFW natin, hindi nila pa muna i-release yung bangkay pauwi ng Pilipinas o i-repatriate yung bangkay.
Tama? Pero kung nakita nila na talagang aksidente, yun po natin mapawi agad-agad. Tama po ba? Yes po, Mr. Senator. Actually, pwede na rin mapauwi kung tapos na yung autopsya. Yung mahalaga naman po doon kung yung findings eh. Pero yun nga kailangan din natin humingi ng pahintulot sa pamilya. Tapos kung nagbigay ng pahintulot at nagka-autopsya, at hindi tayo kontento sa resulta, pwede magkaroon ng pangalawang autopsya pag uwi ng labi sa Pilipinas sa NBI naman po. Yun Tama, po ang pagdadaan ng proseso. Opo. Tama, nagawa na po natin dati yan na diskumpiyado tayo. I think, if I still remember it right. Sige, so pwede natin gawin yan para sa kapanatag ng kalooban ng pamilyang biktima po. Pagdating dito sa NBI, pwede pa rin po natin pa-autopsy. Tama, Sek? Pwede po, Sen. Basta't kailangan magpaalam lang po tayo sa pamilya. Tapos sasagawa po natin sa lalong madaling panahon. Pero yung una nga po ay aalamin natin kung ano muna ang resulta ng investigasyon ng UAE authorities dito. Sigurado may findings po yan sila. Ano-ano pong mga tulong ang ma-expect po ng mga kamag-anak ng OFW? Kung sa tulong legal, yung pagpapauwi, at yung dito po, yung pagbigay ng financial assistance. Sa ganitong sitwasyon po sa DMW ay 100,000. At kung siya ay active sa member sa OWA ay 220,000 naman po. Tapos sagot ng DMW at OWA yung kanyang tulong pinansyal sa burol at saka sa libing at funeral expenses. And then of course yung sa OWA side, yung pagpapaaral ng anak, scholarship at saka livelihood. Okay, very nice. Ma'am Marlene, taga saan po kayo? Olonga po, sir. So dadalhin po, diretso sa ng bangkay Region sa 3. Olonga po. Opo. Yes, Sen. Okay, sige. Hiningin ko na po sa inyo yung pangalan ng kamag-anak para makontak po namin ngayon. Sige po. Off-air po, Sec, ibibigay po namin yung buong details, pati cellphone po. numbers ng kamag-anak Yes po, para Sen. ma-contact niyo po. Tutulong po kami. Ako naman po, Ma'am Marlene, pagdating po rito, sasamahan po namin yung paghatid ng bangkay, mga labi ni Miss Mary Jane sa Olonga po, at ako po yung magpapabot din po ng tulong. Ano po. Yun lamang po muna. Sec, maraming salamat po, Sec, Secretary. Tak, thank you po so much. Maraming salamat po, Sen. Maraming salamat po. Tutulong po kami. Salamat po. Ma'am Marlene, siguro in a couple of days lalabas na po yung official autopsy report at kung kayo po ay duda at nag-alinlangan, sabi nga po, sir, with your permission, ipapa-autopsy ng Sunday, okay? Okay po. Kasi po, sir, yung agency po nila, sir, sa amin, hindi po nagtawag dito, hindi po nakikikooperate po. Kasi nung last time na yung kapatid ko, hindi po namin nakikita kahit na nire-request po namin sa kanila. Ganun po talaga yung mga agency. Alam niyo naman po. Hindi naman lahat, hindi ko pa nila lahat. Pero napakaraming agency na mga walang hiya po. Kaya niyo po, ma'am, importante po, yung Secretary kataas-taasan po sa DMW, siya na po yung kausap natin. Tatawagan daw po kayo, ma'am, off-air. Ibibigay po namin yung cellphone number niya sa kanya. Okay lang po? Para Okay po, sir. Okay po. Okay, thank you po, Sir Rafi. Thank you po. Sa muli, nakikiramay po kami, Ma'am Marlene. So yan ay good as sold na yan in terms of yung sa repatriation. At doon sa whether talaga 100% aksidente, malalaman natin talaga pagdating dito sa Pilipinas kung papayag yung mga kamag-anak na yung autopsy sa NBI. Yes po, Okay. Idol. Yes po. Marami na akong kilalang tao, in fact mga kaibigan ko pa rin, na ang naging sanhi ng pagkamatay ay nadula sa banyo. Kaya ingat po tayo, mga kapatid. Kung pwede, lagyan natin ng mga rails yung mga banyo na kung sakaling nadulas tayo, kasi especially pag mga banyo dahil sa tubig, slippery, meron tayong kakapitan. Or, ang isang advice ko po, lagyan nyo ng mat, yung rubber mat, yung banyo niyo sa shower. Kasi marami po ako alam dyan na mga kilala ko. Meron pa akong kaibigan na taga-media noon na namatay dahil nadulas sa banyo. Meron pa na nadulas at na-paralyze. So ingat po tayo pag dating sa banyo, especially sa shower. So take precautionary measures. Yes po. Yes. Sa katunayan, ako, attorney, nadulas na din ako sa CR na yung pinakadulong buto po ng aking spinal ay nabasag. So ito po ay isang paalala din po na tayo po ay mag-ingat.